Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, anong meron sa inyo today? Yes, another reading na naman tayo for the collectives, no? So, yeah, tignan natin anong sitwasyon meron sa inyo, mga collectives natin dyan, no? So, let's see, no? Kuha tayo dito ng 2 cards for you, collective, no? Para sa inyong mga sitwasyon, no? Ano kayang meron sa ating mga collectives right now, no? Universe, please. I need 2 cards, please. Here, Universe, Holy Spirit, please, no? So, meron na dito, number 1, sorry. First card is, stop overthinking, start analyzing, no? So, and then, one more, please, Universe, Holy Spirit. One more card for the collective natin, please. One more card, no? Kung sino lang makaka-resonate dito na mga collectives, no? So, meron ng tumalo na isang card, no? Right? So, let's see what is this. Then, you have this, show who you truly are, no? So, story of life, no? So, yeah, no? Two scenarios yung nakikita natin dito, right? No? So, yeah. The other one, no? So, i-discuss muna natin tong isa. So, yeah, no? We have this, stop overthinking, start analyzing, no? So, first of all, no, mga collective, no? So, I want to give thanks nga pala kay Kilay by Julia, no? So, check her page na lang, no, sa Facebook, no? So, siya yung gumagawa ng aking mga nails, no? So, napakaganda. And also, yung aking kilay, of course, and the lips, no? So, magaling siya, no? So, ang ganda rin ng mga designs, no? So, pwede rin kayo magpa-customize ng designs nyo, no? But, and talagang affordable, and then, quality talaga yung mga nails, no? So, if you can see, no? So, yeah. Gusto ko lang siyang i-promote, no? Kasi, deserve naman na that beautiful woman, no? Beautiful lady, no? Kilay by Julia, no? So, yun nga, no? So, yeah, no? Let's back to this, no? So, stop overthinking and start analyzing, no? So, for some of you, collective, no? I think is, yan, no? Kasi hindi talaga maiiwasan natin tong mag-overthink sa isang bagay, sa isang situation, no? So, kasi parang medyo part na ito, no? Na ang pag-overthink natin madalas, no? Kahit ako ay madalas talaga nag-overthink, lalo na kapag may mga sitwasyon na yung bang feeling natin is paulit-ulit na parang walang nangyayaring pagbabago, and then yun nga, hindi natin namamalayan, sobrang nag-overthink na tayo to the point na naaapektuhan na rin yung everyday na ano natin, ginagawa natin, something like that, because of overthinking, no? So, yeah, kasi minsan nagkakaroon tayo ng conflict din sa ibang tao, no? So, based on my experience, no? So, yeah, no? Madalas, because of overthinking, ay nagkakaroon ako ng conflict sa ibang tao, no? So, but then, after, at the end of the day, nare-realize ko din sa sarili ko na may mali rin sa akin, no? Because I was overthinking, no? I was reacting to certain situation, no? Kinda like, no? So, yun nga. Yun na, ang kumbaga sinasabi rito is, yeah, hindi talaga, katulad nga sinasabi ko, ay hindi natin maiiwasan ng mag-overthink, right? It's a part, no? Kasi talagang, lalo na kapag may mga problema tayo, madalas, yun nga, isip tayo ng isip. But then, ang problema pala lalo ay, nag-iisip lang tayo tungkol sa problema, but then, ang nakakalimutan natin, isipin paano susolusyonan, no? Something like that, no? So, aminin man natin, madalas lagi nating iniisip ang problema, right? Oo. Kasi di nawawala ang problema talaga, right? No? But then, yun pala,
kumbaga, isip tayo ng isip sa problema, but then, yung hindi natin naiisip yung solusyon, no? Something like that, no? So, overthinking tayo sa isang sitwasyon. Example, sa isang relationship, no? Na, example, may trust issues, no? Something like that, no? So, kumbaga, overthinking ka na kasi may trust issues ka na, no? So, maybe, example is ang partner mo ay may nagawang hindi maganda, but then, yun nga, gusto niyang ayusin yung relasyon ninyo, so, gusto niya babaguhin na niya, something like it. But then, because nawala yung trust mo, nasira yung trust mo, collective is, yun nga, no, halos everyday, nag-iisip ka na ng hindi maganda, no, something like that. Parang, sobrang overthinking ka na to the point na, parang, example, kung halimbawa, nagkaroon ng cheating, di ba? Because trust issues, no? So, number one talaga dyan is cheating, no? When it comes to relationship, right? No? So, yan, no? Yun. Madalas is, kahit hindi naman dapat isipin, napapaisip tayo na, baka meron na naman, baka may ganito na naman, may something na. Kasi nga, may trust issues, no? So, ang ibig sabihin nito, for me, is, yun nga, is start analyzing, no? So, may problema, no? Ang problema is we are overthinking of the things, of the situation, no? Kumbaga, ito na sinasabi is start analyzing. So, katulad ko, overthinker ako, iniisip ko kagad, ganito, ganito. Kumbaga, parang, dahil I have this trust issues na, no? Broken na yung trust, no? Ang medyo mahirap ibalik, but then, ako din pala yung nahihirapan, no? Kasi ako madalas, sabi ko, naku, ano ba to? Ano ba naiisip ko? Minsan, nai-stress na din ako kasi parang ako lang din pala yung nagbibigay ng problema sa sarili ko because of, yun nga, no? Overthinking, no? Of the situation, no? So, feeling ko, baka meron na naman, baka may ganito na naman, may something na naman, no? Tumingin lang sa ganito, iba na yung nararamdaman ko, no? Parang masyado na ako kasi to the point na sobrang sobrang nawala na talaga kasi yung tiwala, yun kasi yung number one dun. But then, kung gusto nyong mag-workout pa din yung relationship, ito yung natutunan ko rin, no? Kumbaga, parang, if you want, yun nga, dahil if you want to work out the relationship, no, be together again, no, after all the, cheating or betrayal, no, na nangyari sa inyo is, yun nga, instead of overthinking of the situation, try analyzing, no? So, analyzing the situation, no? So, palitan mo ng negative yung positive. I mean, palitan mo ng positive yung negative, right? No? So, ang overthinking is a negative side, 'di ba, right? No? So, tayo din nai-stress diyan something like that, no? So, why not turn that negativity into positivity? So, paano yon, no? So, once you are overthinking and then alam mo na sa sarili mo, minsan matitrigger ka na Then, after seconds o minutes, sasabihin mo, ay, ako minsan ganun, ay, ayoko na nga mag-isip ng ganito, ayoko na ng negative, gusto ko na positive na lang, positive na lang. So, hindi dahil gusto ko siyang bigyan ng trust, because for me talaga is trust is very hard to gain again, to build, no? So, something like that, no? So, but then, kasi ako, ilang beses akong nagpapatawad sa isang tao But then, syempre, kumbaga, may turning point din, no? Sumusuko rin, no? Something like that, no? But then, yun nga, ang sinasabi ko rito is, yun nga, madalas is, nag-overthink ako, but then, biglang ako na mismo yung mag-stop sa isip ko na ayoko na, gusto ko positive na lang, ayoko na ma-stress, graduate na ako rito, something like that. Ako na mismo yung nagbablock doon sa negativity na yun, no? So, and then,
bakit ko naiisip na i-block yung negativity, no? Hindi pa rin mawawala yan, pabalik pa rin yan, but then ibablock ko na naman, no? Something like that, para hindi na siya magtuloy-tuloy, no? So, ina-analyze ko agad, no? So, baka mali ako, wag ko muna tong anuhin. Hindi dahil gusto ko siyang agad bigyan ng tiwala, but then, ang inaano ko ay yung sarili ko. Mas binibigyan ko ng importansya yung sarili ko dito because ayoko nang ma-stress, ayoko nang mag-isip-isip dahil 'di ba, sarili mo ang unang maaapektuhan, hindi naman yung iniisip mong tao, right? No? So, for me, ayun ang parang ibig sabihin nito, no? Stop overthinking, start analyzing. No? So, for me, ang overthinking is harmful sa ating sarili, right? Mga collectives, no? So kailangan pas excuse me, positive na lang tayo, right? No? Ituon na lang natin sa ibang bagay. Even though na parang kailangan nagdududa pa rin tayo, or I mean nga yun, nagdududa ka pa rin, alisin na lang natin sa sarili natin yung pagdududa kasi ayun nga tayo yung naaapektuhan, hindi yung karelasyon natin. And yun nga, double pa yun. Kumbaga, dobleng ano pa, gulo pa. Kasi kung halimbawa, may overthinking na katulad ako, overthinker ako, tapos may naiisip akong ganito. Pag naisip ko, i-confront ko agad yun sa aking partner, no? Something like that. So, mag-aaway. Stress na ako sa sarili ko, magbibigay pa ako ng stress sa partner ko. Yung relationship namin, stressful na, no? Something like that, no? So, but then, may time na pinipigilan ko na yung sarili ko kasi ayoko na ng ma-stress. At the same time, ayoko na rin ng conflict, ayoko na rin ng gulo, ayoko na rin ng away, no? So, for me, parang hinahayaan ko na lang, go with the flow, something like that. Kasi, ngayon, mas inuuna ko is yung sarili ko because nanggaling na ako sa heartache, nanggaling na ako sa pain, ayoko nang bumalik. Even though na feeling natin, ay, baka meron na naman. But then, mas pinipili ko na lang magkaroon ng peace of mind, no? Something like that. Kasi alam mo, mas natutunan ko rin ngayon, no? Because of everything that is happened to me rin sa aking relationship. Yun nga, isurrender na lang natin kay God, no? Kay universe, lahat ng sakit, no? So, siya na lang bahala ka doon. Kung example ay ang partner natin, sasabihin magbabago, but then yun pala, hindi pa rin, no? So, si God nang bahala doon, no? Basta tayo, natapos na tayo sa pain, no? Stop na natin yung magbigay pa ng sakit, stress sa ating sarili, no? Be positive na lang tayo palagi para sa sarili natin. Mas makakabuti yun, no? So, what is my point ang sorry, ang point ko dito is yun nga, no? Stop an overthinking. Hindi dahil gusto mo na lang hindi dahil na para maging okay kayo, but ng partner mo. Kasi kailangan pa rin niyang i-prove ang sarili niya, no? Example lang naman yun, no? But then, kahit sa anong bagay, no? I-block niyo na agad yung mga negativity sa mind niyo kasi mai-stress lang kayo, no? Something like that, no? Kapag nakalma niyo na yung sarili niyo, nakalma niyo na, try to think of it, no? Again. But then, kasi nga kalma ka na, maybe, dun mo na maa-analyze, dapat ganito pala gagawin ko, no? Something like that, no? So, kapag medyo mainit ang ulo natin at nag-overthink tayo, i-block mo na agad kasi ikaw ang mai-stress, tayo ang mai-stress, no? Sarili natin, number one, unang-unang mai-stress, hindi ibang tao. So, i-block na agad ang negativity sa sarili natin. Turn it into positivity, no? Something like that. And then, kapag nakalma na natin ang sarili natin, for a minute, no? Even for kung kahit ilang oras man yan or ilang araw pa dumating, no? Basta alam mo sa sarili mo, kalmado ka na. Pag-iisip mo, kalmado na. Then, balikan mo, ano ba yung iniisip mo na yon, and then, start analyzing, no? By that time, pwede mo na sigurong isipin anong pwede mong maging solution with that, no? Or kung meron nga maiisip mo, mali pala yung
kung mag-overthink ako, mali ako. Baka hindi naman talaga ganito, no? So, at ito pa, kung ano man itong mga negativity na pumapasok sa isip nyo, is isurrender nyo na lang kay God, bahala na siya doon, siya nang bahala na mag-dissolve ng negativity na yon, no? So, 'di ba? Kasi talagang tayo lang din yung maaapektuhan first, 'di ba? Kumbaga, yun ayun yung mas na ano ko. But then, syempre, kung problema is hindi naman kailangan mag-disappear na lang yan, right? No, kailangan solusyonan pa rin yan. But then, kapag hindi maganda ang ating pag-iisip, I mean, hindi tayo nasa kalmadong stage, no? So, lalo tayong nag-overthink sa isang sitwasyon. So, kalmahan lang natin palagi, no? Mag-meditate kayo, makakatulong yan sa inyo, mga collective, no? Deep breathing, no? Inhale, exhale, no? Every day, no? Try nyo yan every morning. Napakalaking bagay nun, no? For you, mga collective, no? So, pati sa health nyo rin, no? So, yan, kasi kapag nai-stress tayo, lahat apektado, health natin, body, mind, soul, no? Something like that, no? So, meditation ang kailangan para laging kalmado tayo, no? So, kapag kalmado tayo, positive lang lagi, makaka-attract tayo ng positivity sa buhay natin, no? Ayun ang natutunan ko nung lalo akong nag-connect kay God, no? More positive thinking is you will gain positive energies, no? Positive aura, positive good karma, what else? Positive results, kung ano man itong mga hinihintay natin sa buhay natin, no? Ma-attract natin ng mga positive once na naging positive tayo at tinuloy-tuloy natin yun. Kapag nagkakaroon ng negativity sa isip natin, i-block mo na agad. If ever, kung kaya, pag may negativity tayo sa isip natin, mga collectives, is isipin nyo agad si God. Something like that, no? Lalo na kapag mainit ulo natin. Ako madalas, pag halimbawa, nagagalit ako sa mga anak ko, biglang papasok agad si God sa isip ko eh. Ay, stop ko na itong, ayoko nang magsigaw, ayoko nang magalit, something like that. Kalma, ikakalma ko na agad yung sarili ko, no? Napipigilan agad eh, no? So, parang ganun, no? So, kung kaya nyo collective, no? So, I hope na kayanin nyo yung ganung sitwasyon. Makakatulong sa inyo yun. Kung medyo hirap kayong tanggalin yung init ng ulo nyo, ipasok nyo lang si God sa isip nyo. Try it. For sure, mawawala yung init ng ulo nyo. Something like that, no? So, yan. So, sana may nakarelate doon, no, sa aking sinabi. And then, the other one is, show who you truly are, no? Story of life, no? So, for some of you naman, no? So, sinasabi dito na maybe, may mga experiences tayo sa buhay natin. Yes, lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong istorya ng buhay natin, right? No? So, lahat ng mga sakit na pinagdaanan natin, gaano man yan kahirap, gaano man to kabigat, no? So, may lesson tayong natututunan doon, di ba? Every obstacle, lahat, ayun nga, pagsubok, simula nung, kung anong mga pagsubok na pinagdaan simula nung natatandaan yung pagsubok na ito para sa buhay nyo. 'Di ba? Nalagpasan nyo yun, ibig sabihin nalagpasan nyo yun, merong lesson kayong natutunan doon. Dahil nalagpasan nyo na eh. Hindi na siya nangyari ulit, 'di ba? Kasi kapag ang isang pagsubok sa buhay ay nalagpasan natin, may lesson na maiiwan yan. But then, pag ang isang pagsubok or ang isang sitwasyon ay laging nauulit sa ating buhay, meaning hindi tayo natututo. Hindi natin nakukuha yung lesson dun sa paulit-ulit na pangyayari na yun. That's why hindi siya natatapos. Paulit-ulit na nangyayari kasi gusto ni universe, gusto ni God na matuto ka from that situation. But then, yun nga, for some of us ay hindi natututo. That's why na umiikot lang yung cycle, nai-stuck with that kind of cycle na paulit-ulit. But then, kapag alam mo sa sarili mo naman, malalaman mo kapag
nalalagpasan mo yung isang problema eh, 'di ba? Meron kang nage-gain na lesson dun. And that lesson, you can share that with others, no? Kasi nalagpasan mo na eh, no? So, lahat tayo, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, once na nalagpasan natin 'to, katulad nga sinabi ko, may lesson learned do'n, pwede natin yung i-share 'no, story of life 'no. Makakatulong tayo sa iba na pinagdadaanan yung nalagpasan na natin, right 'no. So, kung may mga kilala kayo 'no, na someone who are in that situation na nalagpasan niyo na, then you can give advice 'no, kung paano niyo sila nalagpasan 'no, something like that 'no. So, you can share your experiences with others 'no. So, makakatulong 'yun ng malaki para sa iba. Kasi iba-iba tayo, eh. Merong matapang, merong kaya ang mga problema, merong natatagalan sa problema dahil hindi nila alam paano solusyonan, katulad nung may paulit-ulit na cycle. So, kung meron kayong mga kilala na may gano'ng sitwasyon na naulit ng ulit na lang but then sa inyo naman ay natapos niyo na yung gano'ng sitwasyon, why not, um, kausapin niyo yung tao na yun and then bigyan niyo sana ng advice 'no. So, para naman sa kanya rin, eh, malagpasan na niya yung pagsubok na yun 'no, na paulit-ulit 'no, something like that 'no. So, by that 'no, kahit na parang feeling natin, eh, nag-a-advice, napakalaking bagay nun sa isang tao lalo na may pinagdadaanang mahirap. Advice is napakalaking tulong niyan 'no, lalo na talaga sa taong may pinagdadaanan 'no. So, whoever na merong mga problema at alam natin sa sarili natin na nalagpasan na natin yun, then share your experience 'no, give advice to that person 'no, something like that 'no. So, ayun yung sinasabi rito 'no. So, from that, makakatulong kayo dun sa tao 'no, na nag-i-struggle 'no, something like that 'no. So, kasi karamihan ng problema is hindi natin nasasabi, eh, 'no, sino-solo lang natin 'no. Mas minsan nga open pa tayo sa ibang tao, eh, kaysa sa ating family, right 'no. So, 'yan 'no, mas maa-appreciate ng taong may pinagdadaanan kung bibigyan mo siya ng advice regarding that situation na nalagpasan mo na rin 'no, collective na. So, 'yan 'no, ayun yung pagkakaintindi ko dito sa binigay ni universe na mga cards sa atin, mga collectives 'no. So, yeah, I hope may naka-resonate sa inyo mga collectives 'no. So, yeah, thank you for watching mga collectives and of course lagi lang tayong magdadasal. Huwag niyong kakalimutan si God sa araw-araw 'no, para gagabayan niya kayo, ano mang mangyari, saan man kayo magtungo 'no. So, maniwala lang kayo na lahat malalagpasan niyo rin. Maniwala kayo sa sarili niyo at lalong-lalo na ay maniwala kayo kay God 'no. So, mas maganda ay magkaroon kayo ng deeper connection kay God. Trust me on that, collective, kasi I've gone through that 'no. So, marami na rin akong pinagdaanang, pagsubok sa buhay. But then, sobrang ramdam na ramdam ko si God sa buhay ko na nandiyan siya palagi 'no, para gabayan ako, bigyan ako ng advice, guidance 'no, something like that 'no. So, napakalaking relief sa akin kapag alam kong si God talaga ay nasa tabi ko palagi. So, gusto ko gano'n din kayo collective 'no, maramdaman niyo sa araw-araw si God at trust me, iba yung pakiramdam 'no. So, yeah, that's it for you collectives 'no. So, yeah, again, thank you collectives.